Halos 1 oras din ang naging biyahe nila. Sa kanila narating ang bahay ng pamilya ni Zion. Matataas ang bakod nito, nagawa sa konkreto. Bago pumasok ay dadaan ka muna sa gate na sadyang ginawa para sa tao. Katabi lang mismo ng gate na dinaraanan ng sasakyan. Kuya Efren! Kamusta? Magiliw na bati ni Zion sa gwardyang nakabantay. Sir, naparito yata kayo. Nakangiti naman itong tugon. May kukunin lang ako kuya. Uuwi din kami mamaya. Classmate ko pala, si Luke. Good morning po. Nakangiting bati naman ni Luke. Tinignan siya ng gwardiya na parang may inaalala. Good morning din po Sir Luke. Parang pamilyar po kayo sa akin, sir. Ako po? Tanong ni Luke. Maya-may gumuhit ang pagkabilisa sa mukha niya. Napansin naman ito ni Zion, kaya napakunot ng noo. Baka kamukha ko lang po. Depensa niya, na sinabay ng pilit ng ngiti. Baka nga sir. Magilaw na sabi ni Kuya Efren. Kuya, nandito ba sila mami? Sabat naman ni Zion. Opo sir, nasa office po niya sa taas ang mami niyo. Ang daddy mo naman ay umalis. Sa Martes pa yata yung balik. Sige kuya, salamat. Papasok na kami. Naglakad na sila papasok. Modernong 2 palapag ang bahay nila Zion. Bago ka makarating sa mismong bahay, ay dadaan ka muna sa garden. Maganda to. Makita mo yung landscape na may iba't ibang bulaklak at orchids. At man-made the falls na nakadikit sa taas ng pader. Sa kanang banda naman ng lugar na yon, may hindi kalaki ang swimming pool pero sapat na upang paligo ng isang buong pamilya. Maganda rin yung nature-inspired design nito. Hindi mo naman sinabi bro na ganito pala kayo kayaman. Manghang-manghang sinabi ni Luke. Hindi naman. May kaya lang siguro. Tsaka hindi ko naman kailangang ipagkalat na may kaya kami. Hindi ko naman pera yung pinagpagawa ng mga yan. Humble na pagkakasabi ni Zion. Sa bagay, pansin na rin naman ni Luke na hindi nagayabang ng mga material na bagay itong si Zion. Napahanga lalo si Luke na makapasok sa loob ng bahay. Napakalawak nito at napakaaliwalas ng disenyo. Pinaupo muna siya ni Zion sa sofa. Sa may sala. Nagpaalam itong pupuntahan ng mami niya. Pagkababa ni Zion, ay kasama ng mami nito. Kung tatansyahin, mukhang nasa mga 50 na ito. Maganda pa rin. At professional ang dating. Nabanggit nga ni Zion dati na presidente ang mami niya sa kilalang university sa lugar na yon. Medyo may pagkakahawig ito kay Zion. Napansin ni Luke na mukhang mabait ito dahil malumanay magsalita at palangiti. Pinakilala ni Zion ang dalawa sa isa't isa. Winelcome naman si Luke ng mami ni Zion. Huwag daw siyang tawaging ma'am, tita na lang daw. Hindi rin nagtagal ay nagpaalam itong babalik sa trabaho niya sa taas. Bago tuluyang umakyat, nagtanong muna ito kung kumain na ba kami. Nasabi naman namin na tapos na. Tara! Pagkaaya ni Zion. Saan? Sa kwarto ko. Sinabayan pa ito ng pagkindat at ngiting nangaakit. Napakunot ng noo si Luke. Sa kwarto mo bakit kumikindat ka dyan? Tumawa lang si Zion saka nagdahilang tanga, napuwing lang ako. Sabay hawak sa mata. Ouch! Natanga pa nga ako, diba? Hay. Malaki ang kwarto ni Zion. May sariling sala set sa loob at malaking LED TV sa harap nito.
Isang buong glass wall na natatakpan ng kortina ang nagsisilbing bintana ng kwartong yon. Mula roon, tanaw mo ang hardin at swimming pool sa baba. Maganda naman ang pagkakaayos ng queen-size bed na animoy nasa isang hotel. Umupo si Luke sa sofa na naroroon. Nagubad naman ang damit si Zion at tanging brief lang ang tira. Tila ba proud na proud itong ibalandra ang kamachohan niya. Hindi naman nakalagpas sa paningin ni Luke yun. Sa pagkailang, ay ibinali niya sa ibang direksyon ang kanyang paningin. Maya-maya ay pinukol ni Zion sa ulo ng damit si Luke at ikinagulat ng huli. Magbihis ka muna, wika ni Zion. Kulay puting magkapares na jersey yon na may nakatatak na number 13. Wag na. Okay nitong suot ko. Tukoy ni Luke. Susuot niyang walking shorts at simpleng blue t-shirt na pinaresa ng Jordan shoes. Pagpapawisan ka, wala kang pamalit, sabi naman ni Zion na nooy nagbibihis nang katulad rin ng jersey na hinagis niya. Sumunod na lang din si Luke. Tumayo ito at tumungo sa may gawing banyo. Oh, saan ka pupunta, Luke? Dito ka na magbihis. Parehas naman tayong lalaki eh. Pero tumuloy pa rin sa banyo si Luke. Bago isara ang pinto ay nagsalita ito. Dito muna ako sa banyo. Manyakis ka eh. Baka mamaya mahanyakin mo pa ako. Natatawang isna na rin ito ang pinto. Maya-maya ay kumandok si Zion. Bakit? Pasigaw na tanong ni Luke upang marinig siya nito. Buksan mo yung pinto. Tignan natin kung kanino yung mas malaki. Sinabayan niya ng halakhak. Gago ka talaga. Bago lumabas ang banyo, naulinigan niya may kausap si Zion sa phone. Pare, sige na. Ngayon lang to. Ano kaya yung pinag-uusapan nila? Sa isip-isip ni Luke. Hindi mo na siya lumabas. Idinikit niya yung tenga niya sa pinto upang mas marinig pa niya si Zion. Sige na pare. Ngayon lang ulit ako nag-iaya sa inyo ng basketball eh. Isama niyo na lang yung mga kakilala niyo. Mapapahiya ako sa kaibigan ko eh. Nandito siya sa bahay ngayon. Pangungulit ni Zion sa kausap sa phone. Akala ko ba may nag-aaya sa kanya mag-basketball? Ibig sabihin ba gawa-gawa lang niya yung sinabi niya kagabi? Tanong ni Luke sa isip niya. Ayos! Sige, kita na lang tayo sa court ha? Oo, yung court malapit dito sa amin. Sige pare, salamat. Pagpapaalam niya sa kausap. Saka lumabas si Luke. Hindi siya nagpahalata na narinig niya yung usapan. May nagyaya ka pang nalalaman kagabi ha? Hindi mo na lang ako diretsahin. Sa isip-isip niya. Habang nasa court, warm up muna sila. Saka sila nagsimulang maglaro. Si Brennan at Luke ang nasa koponan ni Zion. Nadiskubre ni Zion na magaling rin pala maglaro si Luke. Malinis gumalaw at may mga diskarte itong hindi kaagad nababasa ng mga kalaban. Sa loob kasi ng kulang-kulang 2 taon na pagkakaibigan nila ay hindi pa niya ito nakasama maglaro. Puro kalokohan, inom, at gala lang kasi yung inaatupag nila noon. Lalong humanga si Zion kay Luke at mas ginanahan pa itong maglaro. Halos hindi naman makahabol ang puntos ang kabilang kupunan. Baka sa mga mukha nito ang disappointment, yung tipong gugustuhin ng daanin sa dahas para lang makapuntos. Sa di kalayuan ni Luke ay may nagbabantay na desperadong kalaban. Nang makita niyang lulundag na si Luke, ay mabilis niya itong nilapitan at sinadya niyang itinulak si Luke gamit ang braso at siko.
Dahil nga nasa area na itong si Luke ay hindi niya nagawang depensa ng bola dahil tumilapon na siya sa lakas ng pagkakatulak ng kalaban. Masakit ang pagkakalapag ni Luke mula sa pagkakatilapon. Bumagsak siyang nakaupo at alang-alang naitukod ang kanyang kanang kamay at nagdulot ito ng sakit. Halos mamilipit sa sakit na sigaw ni Luke. Samantalang tuloy-tuloy pa din sa pagdangka ang kalaban na animoy walang pakialam sa ginawa niyang pagtulak. Mabilis namang dinamain ni Zion si Luke. "Brad! Ayos ka lang?" Puno ng pag-alala ang boses nito. Hinimas niya ang kanang kamay ni Luke upang maibsan ang sakit. Inalalayan niya itong makatayo. Nang makatayo na agad ay tumalikod upang harapin yung taong gumawa nito kay Luke. Sa lubong ang kilay at nagbabaga ang tingin. Malalaking hakbang ginawa niya upang mabilis na makalapit sa kalaban. "Pre, anong problema mo?" Tila kulog na dumadagundong na salita ni Zion. At sinabayan ito ng malakas sa pagtulak na naging sanhi ng pagkatumba ng kalaban. Mas patangkad ito at mas malaki ang katawan. Pero hindi mo makikitaan ng pagkatakot ang mukha ni Zion. Mabilis tumayo ang kalaban at sinugod ang suntok si Zion. Nailagan naman niya ito nung huli. Mabilis na bumawi at malakas niyang sinuntok sa sikmura ang kalaban. Agad namang umawat ang mga kalaro nila. Maging si Luke noon ay may iniindang sakit ay nakiawat na din. Ayaw pa sana magpaawat ni Zion. Dalawa ang pumipigil sa kanya pero halos hindi siya kayang awatin ng dalawa. Tumigil lang siya nang maramdaman niyang payakap siyang inaawat ni Luke. Ang kanang kamay nito ay nakaalali sa leeg niya, habang ang kaliwa naman ay sa bandang tiyan niya. Mas huminahon siya nang maramdaman niya ang katawan ni Luke na nakadampi sa likod niya. "Tama na, Brad. Laro lang to. Tama na." Pagpapahinahon ni Luke. Hindi na sumugod ngunit matalim ang mga titig niya sa kalaban. Tila nagbabanta ito. Saka tumalikod at naglakad palayo. Habang naglalakad sila ay sumagi sa isip ni Luke ang ginawa ni Zion kanina. Hindi kasi ugaling ni Zion ang umatras sa suntukan nang hindi napupuruhan ng kalaban. Kahit gaano pa ito karami at kahit gaano pa karami umaawat sa kanya. Pero hindi naman dapat gawin ni Zion yun. Laro lang naman yun. At normal lang sa laro ang mga ganong dayaan. Pakiramdam niya ay napaka-protective ni Zion sa kanya. At nahimigan niya ang sincere ang pag-aalala nito sa kanya. Ano ba yung iniisip ko? Huwag kang masyadong mag-isip dyan. Normal lang ang ginawa ni Zion. Dahil dayo ka sa lugar nila at kaibigan ka niya, sabi ni Luke sa isip niya. Habang naglalakad ay may nadaanan silang sari-sari store. Sinabihan siya ni Zion na umupo muna sa may bench sa gilid ng tindahan. Pagpunta nito sa pwesto niya ay may dala itong yelo. Tumabi ito sa kanan niya at inabot ang kanang kamay niya. Nang mawarin niya kung anong gagawin nito ay tumanggi siya. "Ako nang gagawa niyan," pagtanggi ni Luke. "Huwag kang malikot dyan. Ako na." Pagmamatigas si Zion. Dahan-dahan itong inilapan ng yelo sa kamay niya na noon ay medyo namamagana. Hindi naman nakatakas sa kanya ang seryosong mukha ni Zion habang tinitignan niya ito. Hindi malabong ma-inlove ang mga babae dito. Presence pa lang ni Zion ay naghuhumaling ng mga kababaihan. Paano na lang kaya kung makaranas sila ng pag-aalagang tulad nito? Ngumiti ang puso ni Luke. Meron palang ganitong ugali si Zion. "Ano, Luke? Masakit pa ba?" Wika nito. Hindi na, Z." Tipid niyang tugon. Nakatitig pa rin siya kay Zion. "Tigilan mo nga yung pagtitig sa akin. Baka mamaya ma-inlove ka." Seryosong biro nito. Pakiramdam tuloy ni Luke ay namula siya.
Guilty kasi siya. Nakatitig naman talaga siya kay Zion. Paano niya nalamang nakatitig ako sa kanya? May mata ba siya sa bumbunan? Sa isip-isip niya. Alam mo, ang kapal mo bro. Tingin mo may in love ako sa'yo? Ang lakas mo ah. Depensa ni Luke upang matago ang kahihiyan. Sa ngayon, hindi pa. Malay mo, bukas o sa susunod na araw. Tumawa ito habang sinasabi ang mga katangang yun. Pwisit ka talaga, Z. Nakitawa na lang din siya upang hindi mahalata. Sandaling katahimikan sa kanilang dalawa. Bro, yung kanina, hindi mo dapat ginawa yun. Laro lang naman yun eh. Seryosong tinignan siya ni Zion. Isinaktan ka ng mga lokong yun eh. Sa tingin mo, tatahimik na lang ako? Galit itong sinabi. Naiintindihan kita, Z. Pero, normal lang yun sa laro. Segunda niya. Alam mo, sa halip na mag-thank you ka, kinampihan mo pa yung mga gagong yun. Hindi naman sa ganoon. Tapos hindi na ito umimik. Hinayaan na lang niya din. Tingin kasi ni Luke ay wala namang mapupuntahan ng usapan na yun. Nagpatuloy na sila sa paglalakad. Mag-aalas 12 na kasi ng tanghali. Kaya medyo masakit na sa balat yung sikat ng araw. Nagubad si Zion ng jersey. Pinagpag at marahan niya itong nilagay sa ulo ni Luke. Nailang naman si Luke sa inasta ni Zion. Ano ba yan? Wag na, Z, okay lang ako. Tanga. Di mo ba nakikita? Mainit. Tsaka, sakitin ka pa naman. Seryosong sabi nito. Ang baho kayo ng pawis mo. Kunwaring sabi niya. Pero ang totoo niyan, hindi ito mabaho. Naghalong amoy araw. Lalaking-lalaki na amoy. Mamahaling deodorant at sabon na ginamit ni Zion kanina. Mabango naman talaga ito. Sa pang-amoy ni Luke. Ang arte mo? Hahanap-hanapin mo din yung amoy na yan, loko. Tapos tumawa na lang si Luke. Ang totoo niyan, natouch ako sa ginawa niya. May kaswitan din pala ang lohong to sa isip niya at napangiti na lang siya. Naglakad tuloy si Zion na walang pang itaas sa damit. Sa bagay, sa ganda ba naman ng katawan niya, hindi dapat kinakahiya yun. Napansin ni Luke na napapadalas ang paghawak ni Zion sa batok. Marahil ay nararamdaman nito ang tindi ng init ng araw. Namumulan na rin kasi ang batok nito. Hinubad rin niya ang jersey niya. Pinagpag at marahang inilagay sa ulo ni Zion. Nagulat man ay hindi maitago ni Zion ang mga ngiti sa ginawa ni Luke. Nax, ang sweet mo ah. Nakangiting sabi ni Zion. Baka kasi mangitim ka at pumangit. Kaya huwag ka nang umarte dyan. Seryosong sabi ni Luke na halata naman nagpipigil ng ngiti. Thanks babe. Sabay kindat na wika nito. Gago! Bulalas si Luke. Babe. Dugtong niya. Minura ngunit tinawag din namang babe sa huli. Nagtawanan na lang sila parehas. Hindi man ganoon kalaki ang katawan ni Luke ngunit maganda naman ito at pwedeng ipagmalaki. Pinagtitinginan tuloy sila ng mga dumadaang sasakyan at mga taong nagdadaanan nila habang naglalakad. Matapos silang mananghalian ay nag-iya si Zion na pumanik ng kwarto upang ihanda ang damit na susuotin nila para sa play bukas. Tara na!
Tulungan mo na akong maghanap ng masusuot. Sumunod naman si Luke. Matapos silang maghanap ng may susuot, napadako ang tingin ni Zion sa labas ng glass wall. Biglang sumama ang panahon. Makulimlim sa labas at umaambon. Patay! Uulan ata ng malakas, Brad. Magpatila muna tayo bago umalis. Wika ni Zion. Nag-isip si Zion na mapaglilibangan habang inaantay na tumilang ulan. Tansya niya kasi magtatagal pa yung buhos ng ulan. Maya-maya pa ay naglakad ito patungong cabinet. May kung anong dinukot sa loob. Isang bote ng alak. Tumingi ito kay Luke at ngumisi habang minumuestra ang hawak na alak. Napangisi na rin si Luke at nagbigay ng tingin na para bang sinasabing, why not? Bumaba muna si Zion para kumuha ng mga gagamitin. Chicherya, ice cubes, shot glass. Inayos naman ni Luke ang center table na pagpapatungan nila ng inumin. Nang maihanda nila ang lahat, pumwesto sila sa magkabilang side center ng table at pasalampak na upo sa sahig. Mag-aalas 4 pala ng hapon pero eto sila, nagsisimula na mag-inuman. Nagsalang sila ng mapapanood na movie. Pero nang maboard, ay pinatay na nila ito at minabuting magkwentuhan na lang. Kung ano-anong bagay lang ang pinagkukwentuhan nila. Nalaman ni Zai na dati palang taga Bulacan si Luke at lumipat lang ng Zambales. Talaga? Katagal na nating magkakilala. Hindi mo man lang sinabi sa akin. Manghang tanong ni Zion. Hindi ka naman kasi nagtatanong. Tsaka, hindi naman mahalaga yon. Bakit nga pala kayo lumipat ng Zambales? Ako lang ang lumipat. Sa bahay ni Lola. Medyo mahabang kwento eh. Family problem. Basta! Ang sagot ni Luke. Nahimigan naman ni Zion na parang ayaw ni Luke pag-usapan pa. Teka Brad, may iba tayo. Marunong ka bang mag-gitara? Tanong ni Zion. Sakto lang. Bakit? May gitara ka ba? Agad naman tumayo si Zion at lumabas. Pagkabalik ay may bit-bit na itong gitara. Bumalik sa pagkakaupo at inayos ang tono nito. Basic lang alam kong tugtugin, wika ni Zion, habang nakatutok sa ginagawa. Tiningnan lang siya ni Luke. Nang matapos ayusin ni Zion ang gitara ay inabot niya to kay Luke. Oh, ikaw muna. Alanganin naman itong aabutin ni Luke. Basic lang din kasi yung alam ko dito. Sabay ka pa sa strings. Ano bang gusto mong kantahin? Dugtong ni Luke. Tunog lata boses ko, Brad. Sabi ni Zion. Alam ko. Di ko naman sinabing kailangan galingan mo. Halos mawalan nga ng customers yung videokehan na pinag-iinuman natin kapag kumakanta ka eh. Ayos ah. Dinurog mo ako dun ah. Ang yabang mo. Tumatawang sabi ni Zion. Dali na. Huwag ka na magdrama dyan. Anong kakantahin mo? Nag-isip muna si Zion. Iris. Ito ba yung sa Goo Goo Dolls? Sige, kakapain ko muna. Matapos alalahanin at kapain ng chords, napahanga naman itong si Zion. Hindi lang kasi basic ang ginagawa ni Luke. Magaling to. Maya-maya ay sinabayan na ni Zion ang pagkanta. Matawa-tawa naman tong si Luke habang nagigitara dahil sa malaboses lahat ang pagkanta ni Zion. Tawanan lang sila matapos itong kantahin ni Zion. Napakalikot naman ng tenga itong si Luke na animoy nabasagan ng eardrums. Tain na! Galing mo palang maggitara. Ano bang di mo alam gawin? Bakas ang paghanga sa boses sa sinabi ni Zion. Nag-request ulit siya ng kanta
At sinabayan niya ito. Nasundan pa ito ulit ng isa pa at ng isa pa. Hanggang sa magsawa na siya. Ikaw naman yung kumanta, Luke. Pagod na ako eh. Reklamo naman ni Zion. At sinabay ng pag-inom ng alak. Uminom muna si Luke. Saka muling naggitara. Napakalagok at dahan-dahang binaba ni Zion ang baso sa mesa. Ilang words pa lang ng kanta ay nakuha na kagad ni Luke ang paghanga ni Zion sa boses niya. Nakatingin sa ibang direksyon si Luke habang kumakanta. Halos papanganga si Zion sa paghanga. Nakapako ang tingin nito kay Luke. Habang ang huli naman ay nakapikit. Tila ba damang-dama ang kinakanta. Sa mga minuto na yon, may bumabagabag sa isipan ni Zion. Lalo siyang humanga kay Luke. Natsa-challenge siya sa misteryosong personality nito. Marami itong magagandang katangian. Dadahan-dahang nadidiscover ni Zion. Ngunit sa kabilang banda, ay ramdam ang kiro sa pagkanta ni Luke. Sino kaya yung inaalayan ng kantang to? Yun bang sinasabi niyang minahal niya? Nalungkot si Zion sa isiping yun. Lalo't nararamdaman niya ang kirot sa bawat salitang lumalabas sa bibig ni Luke. Mukhang napakahalaga ng tao nito sa kanya. Saka dumilat si Luke at tumingin kay Zion na noon naman ay kakabawi lang mula sa pagkakahanga. Lumawak ang ngiti nito. Grabe, ang galing mo! Akin ka na lang, Brad!